Network Entertainment. Let's go! Ayun. Panuda. Happy Halloween! Halloween ba? Sakto? Halloween ba ito ma-upload? Wait lang, double check yung calendar ko. Oo, tama. Halloween 31. Oo. Oo, Ano ba Halloween. talaga ang date ng Halloween? 30 or 31? Parang 31. 30, no? 30, 31 talaga. 30, di ba ibang holiday yan? Wala. Wala. Actually, 31 yung may nakalagay dito na tuldok. Tapos kinabukasan, All Saints, tapos All Souls. Yun. 30 daw, Hallows Eve. Hindi ba same yan sa Halloween? Kasi evening din naman ginaganap yun. Or Sabi ni Cypher. Kasi yun nga pala, itong episode na to, meron kaming mga tawag doon, followers na nanonood ng live recording namin. So, kasama namin dito ngayon si RM, si Daddy Bob, D Cypher, si Jordan. Sino Jordan to? Si Jordan Marcelo ba to? Jordan with H. Tatlo silang Jordan eh. Kaya nakakalito eh. Buti hindi 23. Tatlo silang Jordan. Kaya nakakalito. Anyways, ayun na nga. Dahil Halloween na, ay narito ulit ang panibagong episode ng The Red Door Podcast PH para magbigay sa inyo ng mga kwentong katatakutan galing sa internet. Oo. Ayan. Pero bago Tsaka yung mga- lahat, syempre ano bang ginagawa natin bago tayo mag-umpisa? Siyempre, batiin muna natin ang mga supporters ng The Red Door Podcast PH. Umpisahan ko na sa mga nag-send ng gift. Si Clarek17 na nag-send ng sticker or ano ba tawag dito? Super chat or sticker? Super chat. Noong nakaraang episode natin, yung episode dun sa may Baguio Vacation Horror Story. At saka si Ayun. Cypher na nag-send din ng super. Nag-ano siya? SS. Shinko Hadouken. Yung malaki. Anyways. Berserker Barrage. Oo, nag-Berserker Barrage o kaya nag-Weapon X. Basa muna ako ng comments. Low-key big brain yung segue doon sa nasa mid. Ha ha ha. Crazy Music 4717. Uy, Paps, sabi sa'yo, low-key big brain daw yung segue mo. Baka ano to? Baka rapper to, Paps. Double check natin. Baka magkaroon ka na rin ng career sa pagra-rap. Sakto. Hindi kasi yung pangalan Crazy Music. Sakto, magki-Christmas pa naman. Di ba pag Christmas, maraming rapper? Oo. Anyways, tapos ito. Sabi naman ni Ervina Bakan. Muntik pang Ano? Bakan. Ervina Bakan. Akala ko, muntik ko masabing Bakal eh. 619. Mga otits, pa-shoutout naman si Aliyah Rain Ngo sa next. Hahaha. Sino si Aliyah? Aliyah Rain Ngo? Aliyah Raimundo, yung kilala ko. Oh, yun. Pero itong Aliyah Rain Ngo, sino kaya to? NGO. Hindi ko alam kung Ngo ba to, NGO. Sabi naman ni Dexter Janel 1206, mga tito, sana may Halloween special kayo. Hehe, thanks po sa mga uploads. Ito na nga. Ito na yun. Anong special? Pero, abangan nyo yung episode bukas. Dahil yun ang tama. pinaka-special. Oo, tama. Episode bukas. At saka sa mga hindi pa nakakapanood ng episode namin kasama yung Book of Bad Ideas, pumunta kayo sa may YouTube channel ng Book of Bad Ideas. Hanapin nyo yung video na ang title ay Dugo ng Aswang. Kasi maririnig nyo kami doon na nagbo-voice over or nagbo-voice acting. Maririnig nyo kaming ng Google doon. Oo, voice lang, walang acting. So, i-check nyo yung episode sa may i-check nyo yung episode sa may YouTube channel ng Book of Bad Ideas. Tsaka nasa Spotify din. Follow nyo sila. Spotify din. Kasi malay nyo, magkaroon ulit kami ng bagong episode doon. Malay nyo. So yun, ako naman magbabasa ako ng comments na nakita ko sa Spotify. Galing kay Rona May Bulatag. Sabi niya, ayun, shout out mga titos, nakikinig ako while naglalaba. Pwede bang pasabay din ng amin? Tapos ito next, IKEA. Pa-shoutout po mga titong OA sa Kapugian. Ito yung mga gusto kong comment eh. More collabs and episodes to come. Number 1 podcast ko talaga kayo. Maraming salamat, IKEA. At hindi kami magsasawang basahin yung mga ganitong klaseng comments. Pipiliin namin na puro yan lang yung babasahin.
Tapos ito sabi ni Vince, nag-guest na dati si Gideon kaso si Tito Ian lang, wala si Tito James at Glenn. Sana next time 2v2 na. 2v2. Anong ano? Sinabi 2v2 ko rin tapos- niya kay sinabi ko kay Gideon yun last time nung basta sa amin na lang yun. Basta Gideon, kung naririnig mo to, alam mo na yan. Tapos ito, sabi ni Babet, ang ganda. Fan po ako ng Bobby at TRDP. Ayun, salamat, Babet. Tapos ito naman, kay Nikki Tita Ray, more long form episodes please. Thanks mga titos. Grabe. Wait lang. Sa naman to si Cypher daw, di pa daw nababasa yung super thanks niya. Saan niya ba sinend? Anong episode? Sinend niya. May ano ba yon? May message ba yon? Nakita ko kanina eh. Akala ko super sticker lang. May kita mo yun, Paps, pag tinignan Ay, ito, mo yung nakita ko na. notification. Nakita ko Ayan. na. Sa may sinend niya pala sa episode kasama yung Book of Bad Ideas. Sabi ni D.Cypher69, sabi niya, nice! 69, nice! Sabi niya, sana may 3 hours na special episode. Nung nakaraan, Pwede. muntik na eh. Muntik na. 3 hours sa episode. Magkano yung pinadala? Baka 3 hours kapag naging $50 yung pinadala mo. Charot. Hindi. Ewan ko, tingnan natin. Malay mo. Depende rin kasi sa usapan eh. Ayun, balik tayo sa mga comment ha. Ayun, sabi nga ni Tita Ray kanina, more long form episodes. Katulad siguro nung last time na 1 hour and 45 minutes. Pwede naman, tingnan natin sa mga susunod na episodes. Tapos ito, last, kanina may sinabi ka na comment sa akin dun sa mid. Ito naman galing kay Yuel Basbas. Haha, tawang-tawa ako dun sa pag may period, walang kama. Nag-improve ka na sa jokes, Tito Jamesu. Haha, yun, galing kay Yuel Basbas. Sino Hindi yan? nag-improve yan, ganun na talaga yun. Yung yung nakikita mo sa akin, yung nakikita mo sa akin joke, ano pa lang yun? First page pa lang nung pahina yun. Joke lang. Biro lang. Ayan, nasa page 3 yan. Hindi, ano ba tawag dyan? Hindi, lalo siguro pag makita nyo kami magkakasama ng ibang titos. Oo. Kasi medyo Kaya makipagkita kayo minsan. Diba? kasi medyo naglilimit-limit pa kami dito sa sa podcast kasi alam niyo naman maraming mga topics na hindi namin pwedeng banggitin kasi makaka-cancel kami, tsaka maraming mga words na bawal namin sabihin. Pero pag narinig niyo talaga yung mga unfiltered opinions namin, nako. baka mawindang kayo sa mga maririnig. Ito sabi ni D-Cypher, open time na lang tito, maungutang ako sa kapatid ko. 50 pounds per person. Ayun Jet to holiday. Anyways, ayan, mukhang nalagpasan na natin yung oras. Okay. Oo nga, lagpas na. Nag-OT tayo ng 3 minutes. So ayan, umpisa na natin ang ating kwentuhan. Okay, una ka na, Paps. Una na ako, okay. Yes, sir. Sige. Itong story na ito ay nanggaling sa ating friendly Facebook page, which is alam na ninyong lahat yan, ang Spookify. Ang title nito ay Stalker. Hindi naman siya related sa paranormal pero nakakatakot din ito kung tutusin. Sabi niya, hello readers of Spookify. Hindi ko alam kung pwedeng i-share tong ganitong story dito. Hindi kasi ito about ghost or anything supernatural, but here it goes. This happened 6 years ago. Biruin mo, Pap, sobrang tagal na nito kasi itong story na ito ay na-send pa 2015. So 10 years ago. Tapos nung kinukwento niya ito, ang sabi niya, this happened 6 years ago. So ibig sabihin 2015 minus 6, 2009 pa ito nangyari. Sobrang tagal na. My sister, who is 4 years younger than me, had a stalker. Yung stalker, mukha namang maayos kung sa totoo lang. Parang normal lang. Wait lang. Stalker na mukhang maayos? May ganun ba? Pogi. Saka parang normal lang. Poging stalker. Okay. Gets ko na yung point niya. Poging stalker. So pag ganun, pag poging stalker is maayos at parang normal lang. Napansin namin yon kasi lagi ko siyang nakikita sa tapat ng bahay namin, and pagkasama ko kapatid ko mag-shopping or mag-grocery, lagi siyang andoon nakabuntot. Tinanong ko yung kapatid ko kung napapansin niya ba yung lalaki na yon. Sabi niya,
pag daw papasok siya sa school, laging nandoon na sa tapat ng bahay namin yun, nakatayo. At pag papasok na siya, susundan siya hanggang sa school. Pag uwian na daw nila, lagi din daw andoon yun. Maganda kasi ang kapatid ko. Mataray lang pero sobrang ganda. Sabi niya sa akin, huwag na lang daw pansinin kasi wala naman daw siyang pake. Kaso, isang beses, umuwi kapatid ko na hinatid ng mga tanod. Mga pasado 9:00 na ng gabi iyon. Gabi na kung sa gabi. Pero, lagi naman kasing ganun yun so normal na lang. Iyak siya ng iyak kasi daw, nag-mall daw sila ng mga kaibigan niya. Nakasunod pa rin yung lalaki. Tapos daw nung pumunta sila sa bahay ng kaibigan nila, nagpupumilit daw pumasok sa village at nagsasabing kasama niya daw sila. Nung pauwi na daw siya malapit lang dito sa amin, may paliko kasi dito doon sa paliko. Ano? May paliko? May paliko kasi dito doon sa paliko. Alam ko na, gets ko na. May paliko kasi dito. Doon sa paliko, hinatak siya at pilit hinalik-halikan. Buti na lang at may tanod na nakakita sa kanya at natulungan siya. Pero nakatakas yung lalaki. Hindi nagpakita yung lalaki. Siguro mga 1 buwan din hindi siya nagparamdam. Hatid sundo sa school siya after that incident. Alam namin, tumigil na siya. Pero nagulat na lang kami noong sa mailbox namin may CD si Papa na nakuha. Naka-Pentel Science Project. Nakapangalan sa kapatid ko. So syempre, sobra sa pag-iingat ni Papa. I-check niya daw muna bago niya ibigay sa kapatid ko. Tapos, paglabas ni Papa sa kwarto nila, namumutla siya. Tapos sabi niya sa akin, tumawag daw ako ng pulis. Ang laman pala ng CD video nung lalaki sa loob ng kwarto ng kapatid ko. Nakahiga sa kama niya at nagsasarili. Sinend ni Danny. Creepy. Akala ko sasabihin mo, nagsasarili nga. Okay, actually yun nga nagsasarili. Muntik ibang word pa magamit ko. Ito yung ito yung mga cases na matakot ka sa buhay, wag sa panahon. Paano nakapasok yun doon? Oo, at saka ang nakakatakot doon na biruin mo sa sobrang siya, kung totoo man to. Mm-hmm. Sa sobrang obsessed niya doon sa ini-stalk niya. Nakakagawa siya ng way para makapasok pa mismo doon sa may kwarto, no? Buti hanggang doon lang yung ginawa niya, hindi parang hindi siya nagtago sa baba. Oo, no, yung mga nakakatakot eh. Pero sa bagay kasi kung nagtago sa ilalim ng kama, hindi niya rin na video. Meron ba Sabi ni Cypher, nagsasalmon. Salmon tugunan. Sal sweet. Sal sweet. Salise. Las pabaliktad. Ang daming parang pwedeng gamitin na term eh. Pero napaisip lang ba ako na sa Amerika kasi Paps, 'di ba parang sobrang takot na takot sila sa ganyan. Sa mga stalkers. Stalker, sa mga home invader, 'di ba? Dito ba sa Pilipinas, ano ba yung may narinig ka na bang story dito ng yung matinding ganyan? Matinding case ng stalking? Stalking yung stage. pinakamatindi dito, stalking stage eh. Yun talaga yung matindi. Stalking stage hanggang 2:00. Stalking stage hanggang 3:00 na madaling araw. Tapos yung label nyo wala. Tapos after 2 months, mawawala. Yun. Stalking to ghosting. Pero okay lang naman daw na walang label. Kasi nga may nagsasabi na ang masarap sa peanut butter, yung masarap daw yung walang label. Di ba? Kung nagpi-peanut butter kayo. Kasi, iba naisip ko sa peanut butter hayop. Term nila yan no? Label sa presinto label sa presinto ang napupunta dito. Pero oo nga, nakakatakot ka talaga yung stalking na yan. Oo, lalo yung ganyang case na hindi mo alam kung kailan nangyari yun. So anytime pwede ulit mangyari.
Oo. Biruin mo nakakalabas-pasok sa ano? Nakakalabas-pasok sa kwarto mo. Pero Paps, naisip ko kung nag-video siya, edi automatic kita yung mukha niya. So madali siya mahanap, In, 'di ba? oo. Hindi, pero kilala na rin naman nila eh, di ba? Sabi nga nila nakikita-kita daw nila. Pero meron na sila kaagad na proof. Oo, ano? Oo, Eh may kaso proof ano na pa sila. Paps eh? Autokulong, ha? 2009 pa to eh. 3GP pa to. Ano Nasa pa to? ano pa, website. Oo. Ang video nito ano pa? Yung Pixel. pixelated. Oo. Kala mo Tapos- full Japanese version eh. Para mga video ng muy palaboy. Ah, Nung una silang lumabas, ganun pa yung quality nito for sure. ayan. Sige. Ito, meron na akong kwento dito. Nabasa ko din to galing doon sa ang ingay ng motor dito. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Pero itong kwento na to, nakuha ko din sa friendly Facebook page natin na Spookify. Sabihin nyo kung nabasa ko na to dati pero feeling ko hindi pa. Ang title nito ay Locker. 7 years ago na mangyari ito. Kasalukuyang nag-aaral ang ate ko sa isang magandang universidad. Minarapat ko nang wag tukuyin ang eskwelahan para sa pribadong dahilan. Ikinuwento sa akin ng ate ko na may isang babae noon na ubod ng talino. Laging honor student at talagang masigasig mag-aral. Maganda rin daw ang babae kaya naman maraming humahangang lalaki sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon ng boyfriend itong babae. At dahil unang relasyon pa lang niya ay naging mapusok ito hanggang nabuntis siya ng kanyang boyfriend. Sobrang takot ang nadama niya dahil isa siyang honor student at scholar. Natakot siya na baka malaman ng kanyang magulang ang nangyari sa kanya. Ang masama pa ay hindi pinanagutan ng kanyang kasintahan ang dinadala niya. Iniwan siya ng lalaki. Simula noon ay laging depressed itong babae na to. Lagi na lang malungkot. Bumaba na rin yung mga grades niya sa school. Hanggang sa tuluyan na niyang hindi kinayanan ang lahat. Nag-iwan daw ng isang sulat ang naturang babae sa kasama nito sa dorm. Nakapatong ang sulat sa may kama. Ito ang nakalagay sa sulat. Bes, pakisarado na lang yung locker ko. Pagkabasa ng kaklase nito ay tumungo naman ito sa locker ng babae. Nasa loob lang ng kanilang room ang locker. Agad isinara ng babae ang locker at umalis dahil magbabakasyon daw ito ng 1 linggo. Pagkalipas ng 1 linggo ay bumalik na ang kaklase ng babae sa dorm. Pagdating nito sa room ay nakita niya ang nanay ng babae. Umiiyak ito at hinahanap ang babae. Hindi rin naman alam ng kasama nito sa room kung saan pumunta yon. Lumipas pa ang 1 linggo ay napapansinan ng kasamahan ng babae sa dorm na parang may masangsang na amoy na nanggagaling sa kanilang kwarto. Habang naglilinis ay napansin din nila na may mga bangaw malapit sa locker ng babae. Akala nila ay may naiwang pagkain sa loob ng locker. Nagmadali silang buksan yon. Halos manlaki ang kanilang mata at halos bumaliktad ang kanilang sikmura nang makita nila ang bangkay ng honor student na babae. Inuuod na ito at nakakasulasok ang amoy. Ayon sa investigasyon ay may laslas daw ito sa pulso. Pero hindi iyon ang talagang ikinamatay ng dalaga. Mababaw lang ang laslas sa pulso nito. Ang tunay na ikinamatay ng babae ay dahil sa sobrang depresyon at sa pagkakakulong nito sa locker. Hindi naman daw napansin ng mga kasama niya sa dorm na nandoon pala ang babae sa loob ng locker. Simula noon ay palagi na daw nagpaparamdam ang babae sa dorm. Lahat ng mga bagong lipat sa dorm kung saan nasawi ang babae ay palagi na lang daw silang nagigising tuwing hating gabi dahil naririnig nila na parang may boses daw na parang nagbabasa. Nakakarinig din sila ng mga kalabog at libro na nagtaturn ng page. Pati na rin sa locker kung saan natagpuan ang bangkay ng babae ay naririnig nila ang mahinang pag-iyak nito. Yun lang. Yun. Grabe no. So parang Hindi- iniisip ko siya pa pumatay.
Hindi, oo. Hindi mo pa yan nabasa before, pero meron na tayong mga stories na Na nabasa parang na ganyan. medyo similar dyan, di ba? Parang pangatlo na ata yan, Paps, na ganyan yung case. Parang may Na yung naiiwan. oo, may Doon lang naiiwan. pala. Mm. Kasi yung last yung ano di ba, yung nag-text pa. Oo. Yung sa cabinet ba yon? Oo, sa cabinet naman yung nag-text pa yung babae. Tapos umalis siya, di ba? Pagbalik nila galing bakasyon, nalaman nila na. Para ano to, variation. Oo, variation. Nakapanood ka ba nitong mga nakaraan ng ng Halloween special? Hindi pa nga eh. Maganda ba? May mga kwentong okay? KMJS and Kababalaghan 7. Hindi pa. Napanood mo lahat? Oo, napanood ko lahat. Kumusta Hindi naman? ko alam hindi, syempre, nagkaedad na tayo eh. Tsaka parang tumaas na nga yung tolerance natin pagdating sa mga ganyan. Oo. Para sa akin, hinahabol ko na lang yung mga stories. Pero yung takot factor, wala na kasi. Pero ano yung best na kwento na napakinggan mo dun sa either dun sa dalawa? Para sa akin siguro yung yung Lipa Massacre. Pinakita yung bahay? Oo, yung bahay kasi is parang nag-interview sila ng mga tumira before dun sa may bahay, dun sa bahay na hindi natapos ipagawa. And dun din nangyari yung krimen ng Lipa Massacre. Tapos ngayon, hindi pala nila alam na yun yung bahay na yun. Tapos ayun, nagpaparamdam pa rin dun yung mag-iina. Siyempre, from that, nanumbalik na naman sa akin yung last natin na topic na takot nga ako dun sa may white lady. Oo, tapos may nag-post. May nag-post pa. Kaya ang ginawa ko, pinost ko na lang din talaga sa aking page. Nirewatch ko, Paps eh. Yun? Nirewatch ko. Oo. Kumusta siya sa second pangalawa ba yun? Hindi. Pangalawa. Okay lang din naman. Medyo kailangan lang din nilang kasi parang na-stretch masyado yung story. Parang maraming eksena na dapat hindi na sinama. Pero syempre siguro naisip ko baka build up yon. Build up na lang yon para ipakita na okay yung family nila, masaya. Ganyan. Struggling lang sa pera pero masaya naman sila as family. Talagang makikita mo yung pagmamahalan. Kaya para dun sa may final na eksena, yung pauwi kasi si Joel Torre, nagkaroon siya ng bakasyon. Tapos, nandun na siya sa may eroplano. Wala pa rin siyang alam dun sa pangyayari. Hindi rin sinabi sa kanya ng mga kawork niya eh. Hanggang sa nakakita siya ng isang foreigner na may dyaryo. Doon niya na nakita. Nakita niya na parang, wait lang, Lipa Massacre. Na yun yung parang naka-headline dun sa may dyaryo. Hiniram niya. Pagbuklat niya, yun, ang ganda ng acting dun sa may part na yun. Kasi nag-breakdown eh. Alam mo yung pinapakita niya pa lahat dun, pinapakita niya pa yung dyaryo sa lahat ng pasahero na parang, pamilya ko to. Ganyan. Nakakayak yung part na yun. Tsaka, kung ilalagay mo yung sarili mo, yung feeling mo na nandun, excited kang umuwi, tapos mababasa mo bigla sa dyaryo. Grabe Pap yung ang tindi ng dyaryo eh. Kasi di ba headline? Tapos andun yung mga crime scene eh. Andun yung crime scene na photo eh. Doon din sa movie, Paps, actually. Pag tinitingnan nung pinakita yung talaga? Oo, pinakita talaga yung mga crime scene na photo. Colored, tsaka black and white. Dalawang part eh. Yung parang black and white dun sa narration. Tapos nung tinitingnan na ng mga police, colored na. Sakto pala, Paps. Di ba sabi ko kanina, kung gusto nyong mag-send, sa mga nakaraang episodes, kung gusto nyong mag-send ng mga kwento, actually yan, nagpa-flash yan sa baba. Pwede nyo i-send yung stories nyo sa Facebook community group na The Red Door Podcast PH Community. Or, pwede nyo pa rin i-send sa email namin, kwentongrdp@gmail.com. Meron nag-send sa community natin. Tapos pinost, di ba? Pinost. Mabilisan ko na lang din ikukwento. Wait lang, sige. Bago mo banggitin yan, magbibigay lang muna ako ng kaunting kasi pinaalala ni Cypher. Magbibigay lang ako ng kaunting teaser. So napag-uusapan natin yung KMJS tsaka yung Kababalaghan 7 ni Noli De Castro. Abangan nyo yung susunod naming guest dito sa bukas PH. Oo, bukas. Ang pinaka-clue dito is lumabas siya.
Hindi ko na lang sasabihin kung sa KMJS ba or sa Kababalagan 7. Basta lumabas siya sa TV. Hindi si Sadako kasi si Sadako literal talaga na lumabas talaga sa TV yun. Bukas to na episode. Abangan nyo. Hindi ko sasabihin kung sa KMJS ba o sa sa Kababalagan 7, kung lalaki ba o babae. Basta abangan nyo yung bukas na episode. Oo, tama. Nako. Kailangan, wag niyong isi-skip yung episode na yun. Panoorin niyo yun. Oo, basta Kasi, ipagdasal nyo lang na matuloy. oo. Ipagdasal nyo. Okay? So ito na nga. Yung nag-submit ng kwento na to ay si Turquoise Mango 9111 9111. Ayun nga pala, kapag nag-submit kayo ng mga kwento dito, pwede kayong gumamit ng nicknames kasi, ayun, kung gusto nyong, kung ayaw nyong i-reveal yung identity nyo, pwede. Ayan, so, ang title nito ay sakto. Tito. Tito yung title, ayan. Sabi ni Turquoise Mango 9111, base ito sa totoong storya ng aming pamilya na hanggang ngayon ay sinisikreto ng ibang matatanda sa amin. Tawagin nyo na lang akong Daisy. Pangilan kaya siya sa magkakapatid? Pang-7? Pang Daisy 7. I was born and raised in Cavite pero ang roots ng parents ko is from Cagayan Valley and Isabela. Typical family sa province na maraming miyembro ang aming pamilya. Sa side ni Papa ay 13 sila magkakapatid. Ang bunso nilang kapatid na tawagin nyo na lang na si Tito Lucky ay kaedad ko naman during that time. Noong bata pa kami ni Tito Lucky, palagi niya akong pinagtatanggol. Kapag may gusto akong bilhin sa tindahan ay agad-agad niyang bibilhin basta't may pera siya. Masasabi kong magandang lalaki si Tito Lucky sa lahat ng magkakapatid. Paminsan-minsan ay napagkakamalan pa siyang anak ng Amerikano dahil sa tangkad nito at likas na tindig. Hindi nagtagal, nawalan na din kami ng connection hanggang sa magkaroon na din kami ng mga sariling buhay-buhay mula nung umuwi na sila sa Cagayan Valley. Fast forward, dalaga na ako. At isang beses ay nakatanggap si Papa ng balita na may kakaibang nangyayari sa bunso nilang kapatid, which is si Tito Lucky. Unfortunately, wala na kasi akong mga video na maipakita pero dati nagsisend ang iba kong tiyahin ng video kung saan si Tito Lucky ay nakikitang ngumunguya ng bato. Tumatawa mag-isa at ang pinakamalala ay hinuhuli niya ang mga alagang pato ni Lolo at kinakagat niya ang ulo hanggang sa maputol. Medyo weird nga. Tas dito, kaya ko to binasa dahil maikli lang at ang sabi niya, next part sa comment section na lang po. Pero pagtingin ko wala pa siyang comment. Siguro subaybayan natin itong kwento. Oo, inaantay pa si Tito Lucky. Pero Paps, yung naalala ko pala, mayroong isang episode doon sa may Jessica Soho na about sa exorcism. Nakakatawa nga yung title Demon Hunter ng Pinas. Kasi 'di ba nauso yung Demon Hunter? Kumakanta din ba sila? Hindi. Kumakanta pero pang religious song siguro. Hindi pero nila masisil ang honmoon. Hindi nila masisil ang honmoon. Oo. Ito kasing yung kwento kasi na tinapik nila. Napanood ko na ito before sa Eyewitness ni Jay Tarok. Nabalitaan ko na yan yung na-possess siya tapos sumusukan ng pako. Pako? Pako. Sinusukan niya yung pako. Tsaka mga pubic hair. Oo, ganun yung sinusuka. Pero nabanggit ko ito kasi naalala ko dun sa may kwento mo, sa may ngumunguya ng bato. Kasi meron ding kasing klase ng disorder, mental disorder na, alam mo yung kumakain ng buhok? Oo. 'Di ba? Tapos nagiging hairball sa tiyan. 'Di ba marami ng kwento yan? Yung pag inoperahan nagiging Oo, tapos 'di ba nagiging hairball? Oo. Parang alam mo yung itsura siya ng basang daga. Parang malaking daga na nabasa sa kanal. Ganun yung itsura na eh. Parang yung ginagawa ng mga pusa, 'di ba? Nagsusuka sila ng ganun. Oo. At least yun nailuluwa nila. Pero ito, dahil tao, hindi naman kaya yung ganun. Naiipon lang sa tiyan hanggang operahan. Ngayon, kung
kung yung kwento doon sa may na-possess is sumusuka ng pako at saka pubic hair, sumagi din sa isip ko na hindi kaya ano lang, mental disorder lang yung Pero case na yun. rin yung pako, kinakain niya. Kasi di ba may mga ganun eh. Yan nga, ngumunguya ng bato eh. May mga ganun talaga. Pero sa bagay, based naman kasi dun sa napanood ko dati sa Eyewitness, kapag merong exorcism rite, laging may attorney, chine-check kung may mga nalalabag na na human rights. May doktor, lagi yan, present yan. Tapos may psychiatrist or psychologist, nakalimutan ko na, at saka yung pare. Laging 4 na tao yan during exorcism rite. Tapos yun napoposes. Parang hindi pwedeng mag-conduct ng exorcism rite hanggat wala yung 3 tao na iba bukod dun sa pare. Yung official to na exorcism kasi may iba na yung albularyo hindi kailangan ng ganun, di ba? Yung mga ganun, hindi na. Ano pa alam mo? Yung mga yung mga alam mo yung paa, iipitan lang ng mga posporo tapos pipilipitin. Ayun, hindi official yan. Ano yun albularyo. Sa albularyo naman yun. Sabi ni Cypher, yung show ng TLC, yung My Strange Addiction. May lalaki na kumakain ng bumbilya. Ay, may alam din ako na ganyan. Tawag niya doon Pops Light Snack. May kilala ko niyan. May kapitbahay kami dati niyan. Ano? Kumakain ng ganyan. Bumbilya? Di ba may lason yun? Hindi. Kasi, narinig ko kasi sabi niya dun sa asawa niya, patayin mo na yung ilaw, kakainin ko na yan. Di sabi ko, ay, grabe, kumakain ng bumbilya. Yun lang yun lang yung narinig ko dun sa sinabi niya sa asawa niya. Ito. Anong tawag niya? Comprehension daw. Ibang ilaw daw yung kakainin. Another na naman, Tito joke. Brought to you by Tito James. Sasabihin naman nila, ano ba yan? Yung joke ni Tito James, bumalik. Ayun, tama. May point din si Cypher. Ilaw ng tahanan, kinain. Literal. Speaking dyan sa ilaw ng tahanan, anong tawag sa sa tatay na crab? Tatay na crab? Siya yung aligay ng tahanan. So kung may kung may ilaw ng tahanan, mayroon ding alige ng tahanan. Anyways, sakto naisip din nila. Ako na pala mag-share ng story. Kailangan horror story at hindi joke at hindi tito joke. Ang title ng story na ito ay Manong Driver. Sabi niya, hello mga ka-Spookify. Gusto ko lang i-share sa inyo ang creepy experience ko last year, December 6, 2022. Tinagalog ko na po ito para mas maintindihan ng lahat. Katatapos lang ng klase namin noon. As usual, inabot kami ng gabi kasi shifting yung schedule namin. Nangyayari ito since kulang yung classrooms. Kaya naghintay na lamang ako ng tricycle sa gilid ng kalsada. Marami namang tricycle every time na labasan na, pero kadalasan punuan na rin dahil nga sa dami ng estudyante. Mas uunahin kasi ng driver kapag marami ang pasahero, tapos diretsuhan lang o kaya isang babaan lang. So wala akong choice kundi ang maghintay ng tricycle na hindi pa puno o kaya yung lalapit talaga sa akin para pasakayin ako. Tumingala ako sa langit. Nagsisimula ng dumilim ang langit at natatakpan na rin ang buwan ng makakapal na ulap na para bang anytime ay uulan na. Kaya nagmadali na akong lumapit sa mga tricycle para makasakay. Pero mostly, tinanggihan ako kasi malayo raw. After 30 minutes,
Unti-unti nang tumahimik ang paligid. Iilan na lang ang nakikita kong mga estudyante. Minsan na lang din dumadaan ang mga tricycle at kung sakaling meron man, may sakay at punuan pa. Tatawag na sana ako para magpasundo dahil baka maabutan ako ng ulan. Pero I realize na wala nga pala akong load. Kaya no choice ako kung hindi ang maghintay dahil medyo may kalayuan din naman ang bahay kung lalakarin ko lang. Then, finally, may dumaan ding tricycle. Since walang pasahero, sa front ako umupo. Syempre, chinek ko ang tricycle number just in case. Sinulyapan ko rin si Manong driver na sa tansya ko ay nasa 50 pataas na ang edad at mukhang mabait din naman. Hindi na ako nakapag-isip at nag-focus na lang sa dinadaanan namin. Since may mga parte nga na walang street light, kaya binuksan ni Manong driver ang ilaw sa front para ilawan ang daan. Hindi ko maiwasang magtaka nang biglang huminto ang driver sa malaking puno. Tinanong ko siya pero hindi siya sumagot. Nagsimula na akong kabahan kasi pakiramdam ko may something na nangyayari. Magkakalayo ang pagitan ng mga bahay at ang tanging naririnig ko ay huni ng mga kuliglig. Tuluyan na akong kinilabutan ng may kakaibang malamig na hangin ang dumampi sa akin. Ramdam ko ang malakas na kabog ng dibdib ko at nagsisimula na ring magtayuan ang mga balahibo ko. Pagkatapos ng ilang segundo ay binuhay niya rin ang makina at nagpatuloy sa pagdadrive. Habang nasa biyahe, bigla na lamang siyang tumingin sa akin mula sa taas ng salamin. Pinilit kong isawalang bahala nung una, pero nang gawin niya yun ng 4 na beses, that creeps me out. Matutuwa na sana ako dahil isang liko na lang at nasa bahay na ako, pero nabigla ako dahil lumihis siya ng ibang daan. Manong, hindi po ito ang daan papunta sa bahay namin. Doon po sa kabila yung sa amin. Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Muli, tahimik lang siya at hindi sumasagot. Mas nilakasan pa niya ang pagmamaneho na para bang may hinahabol siya. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko that time. I was about to chat my sister para magsumbong pero tuluyan akong nagulat sa sunod niyang ginawa. Pinahinto niya agad ang tricycle na wala man lang pasabi kaya't muntik na akong masubsob. Manong, okay lang po ba kayo? Bakit hindi niyo ako hininto doon sa amin, sa kabilang kanto? This time, magkahalong galit at takot ang tono ng boses ko. Kumalma ka muna, hindi kita hinatid agad dahil andyan siya. Sagot ni Manong driver. Sinong siya? Naguguluhan kong tanong. May sumakay kanina sa atin sa likod. Magkapareho kayo ng suot at bag. Halos lahat sa'yo ay pareho sa kanya. Ang pinagkaiba nyo lang ay wala siyang muka. Yun ang dahilan kaya hindi kita hinatid agad sa inyo dahil baka sundan ka niya. Ganon kasi ang kadalasan niyang ginagawa. Hilig niyang gayahin ang ibang pasahero kaya madalas maraming naaaksidente dito. Hindi rin ito ang unang beses na sumakay siya. Pangatlong beses na ito. Buti na lang at umalis din siya. Ramdam ko ang pag-init ng magkabilang sulok ng mata ko. Nangingilid na ang luha ko matapos marinig ang sinabi niya. Hindi na ako nakapagsalita dahil sa takot at pagkabigla. Hindi ko alam kung nag-iimbento lang ba siya para manakot ng tao. Pero sino bang hindi matatakot? Gayong seryoso siya sa mga sinabi niya. After noon ay hinatid na ako ni Manong driver sa mismong bahay namin. At bago ako bumaba ng tricycle ay muli siyang nagsalita. Next time huwag kang uuwi ng mag-isa dahil hindi natin alam ang mangyayari. Dapat may kasama ka laging uuwi. Huwag mong kalimutang magbuhos ng asin sa hagdan ng bahay nyo at magsindi ka rin ng kandila. Sinend ni Roru. Roru? Ba't sa tricycle ka sumakay? Mabagal daw pag roro.
Dapat sa sa barko. May naalala kong based dun sa may kwento, naalala ko tuloy yung isang story na sobrang tagal ko ng shinare, Paps, na tipong parang nung nag-uumpisa pa lang siguro ako sa TikTok, kinuwento ko na siya sa TikTok. Kwento mo na. Nasabi mo, pinanood pa ni Red Flag. Alin doon? Pinanood pa ni Red Flag. Yung tricycle din. Yung dito sa may lugar sa amin, na parang, di ba may toda? Tapos may isang spot doon na creek na may mga kawayan na sinasabi nila na may white lady daw na nagpapakita. Yung bumibiyahe siya, sakto may sumakay doon. May sumakay doon na may dalang mga grocery. Tapos di sinakay pa rin ng lalaki kasi hindi naman siya masyadong naniniwala. Di bumibiyahe. Ang niya, di ba tricycle, kunwari ako yung driver, di ba sa tabi ko sidecar. Dito siya umupo. Sa mismo sidecar, solo niya. Tapos may mga dalang mga grocery. Di buwabagtas. Kinakabahan na rin daw yung driver. Kaya ang ginagawa niya, maya niya sinisilip. Tinitingnan niya kung nandun pa ba yung nakasakay. Ganyan. Tapos maya nung habang bumabagtas sila, sabi bigla nung pasahero, Manong, pakibilisan. Hindi siya, nagtaka siya, pakibilisan. Pero ginawa niya pa rin, binilisan niya pa rin. Hanggang sa dumating na sila dun sa may bahay kung saan nagpahatid yung pasahero niya. Pagtingin niya, okay pa naman. Nandyan pa. Nakausap niya pa nga eh. Kumbaga nagbayad pa, ganyan. Pero na-curious siya dun sa may tinanong. Sabi, bakit pala kanina pinapabilisan mo? Sabi niya na ganyan. Sabi kasi sabi ng pasahero, may nakasakay daw pala kasi kanina sa likod. Sa likod ng driver. Oo. Tapos, Paps, yung pwesto niya pa, di ba, ako yung driver. Di ba, pag sasakay ka rito sa likod, nakatagilid ka? Nakatagilid. Ganun daw. Ganun daw yung... Pasilip. Hindi nakahawak, tapos nakatingin dun sa may sidecar. Ang laki pa daw ng mata na nakatingin na. Kaya pala sabi ng pasahero, pakibilisan. Kala ko CR. Bilisan, CR na ako eh. Na-imagine ko yung na pala, eat na pala, Eat na. Doro eat na. Doro eat station. Kaya pala kaming experience ni Tito James. Pumunta kami sa isang event. Tapos, pagpasok namin, amoy eat. Tapos sakto yung station namin sa Doroteo Jose. Doro eat Jose. Sabi mo pa, Paps, ay dito tayo sumakay kasi ito yung pinakamalamig na yun? Anong tawag doon? Kubon? Anong tawag doon? Kubol? Hindi, anong tawag sa per yun, yung per piece. Nasa dulo na ng dila ako, putik. Ano yun? Tubol? Basta yung... Kubol? Kubon? Iba yun eh. Bagon. Oo, bagon. Sabi ni Cyber, tubol. Yun yung eat. Sabi ni Tito Ian sa akin, dito tayo sumakay kasi ito yung pinakamalamig na bagon. Pagpasok ko, hindi naman malamig. Mabaho. Hindi nga tayo nakapag-usap eh. Parang, nung sinabi ko na lang na, tara Paps, dun tayo. Tapos parang, tapos ayun, na-jigsaw moment kami. Na parang alam niyo yung sa mga horror stories na na may narinig yung isang tao. Tapos, lang narinig din pala nung kasama niya. Dito iba. Naamoy niya rin pala. Na parang nung sinabi ni Tito Ian sa akin na, tara lipat tayo dun sa dulo. Ako na-jigsaw moment ako na parang sabi ko, ha? Naamoy mo rin? Tapos sila nagsabi, next station, Doroeat station. Doroeat Jose. Kaya doon naisip namin na yung station pa naman, Doroteo Jose. Hindi naman, parang di naman Doroteo, Doroeat. Doroeat Jose ata, yun ang baho eh. Siguro yun, Paps? Ano bang umpisa ng line na yun? Ano ba? Roosevelt. Oh. Roosevelt. Siguro doon pala sa Roosevelt, masakit na yung tiyan nun. Tapos na-trigger nung nasabi yung Doroeat. Ito na! Parang si Winter Soldier. Nasabi yung yung command word. Nasabi yung mga words. Time.
Turuan. Lap trip talaga yun. At saka jigsaw moment yun. Ha? Naamoy mo rin? Naamoy ko. Kanina ko pa naaamoy. Madami rin nakasakay. Hindi ko alam kung ano, di nila maamoy, pero yun. Ito, may kwento ko ito. Galing to sa email, pero hindi ko maalala kung sino. Kinopy ko kasi sa notepad eh. Pero kung sino ka mang nag-send nito, maraming salamat. Kung gusto niyo rin pala, nga pala, hindi ko nasabi kanina. Salamat pala sa mga nag-follow sa amin sa Facebook page kasi sa Instagram. Nasa 500 na ata tayo ngayon eh. Uy, nice. Parang, teka, check ko lang baka mamaya na naginip lang pala ako. Pero parang last na check ko, yung page natin, The Red Door Podcast, ay 505 na. Yun, nice. Habang chinecheck mo yan, naalala ko din yung hindi lang yan minsan sa Trend Pops, minsan sa bus nangyayari yan. May nakatapos ng EAT, tapos aircon yung bus. Grabe talaga. Alam mo yung effort ng conductor doon, yung lingon-lingunin kung Akala ko nililingon niya kung sino may mga ticket eh. Nasa gamit yun. Tapos, para mahanap, aamuyin niya palalo. Oo. Kala mo K9 eh. Tapos, sasabihan siya ng isang pasahero, huwag masyado amuyin, baka maubos. Hindi, yun talaga yung goal. Ubusin na para hindi na mag-suffer yung mga pasahero. I-recycle ayun, tapos, na. Sa Instagram naman, ang dami na nating follower, 132,000. Saan? Pag tinanggal mo yung 1,000, yun na yun. Hindi, 132. Saan yan? Sa Instagram. Pero at least gumalaw siya. Galing siya ng 131 last week. Pero, ito pala, may na-hit tayo na tawag doon sa Spotify natin. Ang Spotify natin, na-reach na natin yung 14,000 na mark. Ayun, na-hit yung Spotify. Oo, Spotify. G yan pare, G. 14,000 tapos meron na tayong 520,000 plays sa Spotify. Maraming salamat sa mga nakikinig sa Spotify. At syempre yung mga nasa YouTube natin, maraming salamat din sa mga nakikinig sa atin dyan dahil sa ngayon, check lang natin yung numbers natin sa The Red Door Podcast. The Red Door Podcast natin, subscribers natin is nasa 4.58,000 and 224,000 views. Ayan. Magpo-post pa kami ng maraming videos, so makinig lang kayo and share nyo din sa mga friends nyo na mahilig sa horror at sa konting tawanan. Minsan mas madami na ngayon tawanan. Oo, nice. Araw-araw sipag lang. Ayan. Tapos, ulitin ko na lang kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook page namin tsaka sa Instagram, follow nyo kami para naman nagpo-post na kami ng mga videos dyan. Soon, inuubos lang namin yung mga videos na luma para... Kasi binibuild pa kasi namin yung algorithm. Pero soon, yung mga mga maayos na videos. Oo. Pero kahit reactan nyo lang pag nakita nyo. Just react lang kahit hindi nyo na-share. Oo. O di kaya comment kayo na sabi, ang tagal nung totoong video. Oo. So yun, next ako naman yung magkukwento. This time, ito ay nabasa ko naman sa Reddit at ginamit ko ang tropa natin na CG. Ayun! Siya na. Ayan. Ito, sa Reddit ko to nabasa galing sa No Sleep. Sa No Sleep ko ba nabasa to? Pero, ayan, ito ang kwento. Medyo mahaba to, so bear with me. Tungkol to sa isang lalaki na nagtatrabaho as a mover. Yung parang naglilipat ng mga gamit. Ayun. So, ako'y nagtatrabaho sa isang medium-sized na moving company dito sa Nashville, Tennessee. Cool yung trabaho. Mahirap. Oo. Pero satisfying din. Hindi na ako nagbabayad ng gym membership kasi araw-araw ako may buhat. After 6 years, masasabi kong halos lahat na ata ng klase ng lipat nakita ko na. Para sa karamihan ng tao, moving day is one of the worst days ever. Pero dahil trabaho ko to, sanay na ako.
Or baka baliw lang talaga ako kasi araw-araw kong ginagawa yung isa sa pinaka-stressful na gawain sa mundo. After a while, nagiging pare-pareho na lang lahat ng lipat. Laging may malaking sofa sa living room, laging may higanting carpet, at walang naglilinis sa ilalim ng kama bago namin ito i-disassemble. At oo, kahit gaano ka-cute ang alaga mo, please, pakitabi muna. Ayokong matisod at mabasag ang furniture mo o yung buto ko. Pinaka naalala kong mga trabaho, yung mga may malaking tip. At syempre, yung unang beses na wala kang choice kundi gamitin yung banyo ng client para sa, alam mo na. Pero may isang trabaho last summer na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Ako na lang ang natirang nagtatrabaho dito mula sa crew na yon. Si Marcus at Jeremy nag-resign kinabukasan. Simple lang dapat yon. One day load and unload sa South Nashville. Tuwing may South Nashville na trabaho, sinisigurado kong kasama ko sina Marcus at Jeremy. Teamwork kami, parang makina. At pag South Nashville, ibig sabihin nun, malalaking bahay, mamahaling gamit, at generous na kliyente. Gusto ko yung team namin. Yung bahay nasa dulo ng mahabang driveway, tagu sa daan. Wala sa Google Street View kaya hindi namin na-check. Usually may bahay akong may kilala sa bawat kalye na pinupuntahan namin. Yung mga dati na naming nalipatan. Pero itong driveway na to, parang ngayon ko lang nakita. Pagdating namin, andun na kaagad yung may-ari. Matandang babae, siguro nasa late 70s. Maikli at gray na yung buhok. Nakasuot siya ng floral na dress na parang galing pa sa 60s. Malaki yung bahay. Puti. May lumang porch na may rocking chairs. Sa loob, puro lumang furniture. Very traditional. Mabait siya pero medyo strikta. Okay lang. Gusto ko yung ganun. Mabilis ang walkthrough tapos trabaho agad. Si Jeremy kasi yung madaldal sa client. Habang nagtutour kami, sabi ng matanda, yung aparador na yon, gawa yan ng yumao kong asawa. Sinurpresa niya ako noon habang wala ako sa bansa. Baka nga masyado na siyang malaki at mabigat para ilipat. Kahit gustong gusto ko yan, naiintindihan ko kung hindi nyo na kayang kunin kung masyado siyang mabigat. Alam mo naman kaming movers, medyo may pride at medyo may kabaliwan. Pag sinabi mong masyadong mabigat, tinitake namin as challenge yun. At totoo nga, mabigat. Solid wood, isang buo siya, siguro mga around 600 pounds. Nasa may dulo ng parang office room at napansin ko, mas mataas ang ceiling ng kwartong yon kaysa sa ibang parte ng bahay. Kami ni Marcos ang muscle. Si Jeremy ang taga-dali at tools. Biniro ko si Marcos. Medyo malakas para marinig ng matanda. Nako, may mas malaki pa tayong minove dito dati o nilipat. Para lang hindi siya kabahan. Alam naming malaki ang tip pag nakuha namin to. Binuhat namin ng konti para maipasok ni Jeremy yung dolly. Tapos biglang tumunog yung kahoy na parang nabibitak. Ayun, naisip ko, goodbye tip. Pagkaangat namin, may naamoy kaming kakaiba. Amoy? Hindi. Amoy luma. Amoy mothballs. Pagtingin namin sa likod, merong pinto. Luma na yung bahay pero well maintained. Pero itong pinto na to, parang mas luma pa. Mataba, mabigat, at ang pintura sobrang bitak-bitak na. Walang doorknob, butas lang. Siguro para dumikit ng flush yung cabinet sa dingding. Nagsugat-sugat na yung pintura. Tapos yung kahoy sa ilalim halos itim. Yung wall sa paligid hindi pa tapos, puro magaspang na tabla. Hindi ko inalis ang tingin ko sa pinto. Sabi ko, "Ma'am, alam niyo bang may pinto dito sa likod?" Paglingon namin, wala na siya. Pumunta si Jeremy para hanapin. Habang kami ni Marcos,
tinitingnan yung pinto. Pagbalik ni Jeremy, sabi niya, wala siya. Wala rin yung kotse sa driveway. Medyo weird pero minsan ganun talaga. Umaalis saglit yung client para kumain o maggrocery. Kahit na hindi nagsasabi. Akala namin babalik din agad. Nagkatinginan kami ni Marcos. Medyo na-curious kami. Ginamit ni Marcos yung screwdriver. Pinasok sa butas, pinihit, and click. Bumukas yung pinto. Tapos pagkabukas ng pinto, lumakas yung amoy. At yung nakita ko sa kabila, hindi ko maintindihan. Parehang-pareho yung kwarto. Yung office na nililinis namin, parehang-pareha katulad ng sa bagong kwartong nabuksan namin. Pero lahat ng gamit, balik sa dati. Para bang hindi pa kami nagsimulang maglipat. At lahat, nakasalamin. Mirrored lahat. Namuti si Marcos. Napa what the fuck na lang siya. Pumasok ako ng isang hakbang. Biglang pumasok yung may-ari galing dun sa kabilang side. O akala ko siya. Kasing itsura. Pero may kakaiba. Mas dark ang buhok. Meron siyang pilay at sobrang laki ng ngiti. Parang pilit na umaabot sa gilid ng muka. Sabi niya ng masigla, "Oh, ready na ba kayong mag-lunch?" Sabi ni Marcos, kausap ka lang namin kanina sa kabila. Akala namin umalis ka." Biglang sumagot yung babae, sabi niya, "Kabilang kwarto?" Sabi niya, sabi ko naman, "Oo, yung kwarto sa likod ng cabinet." Parehong bahay ito, di ba? Pero bakit parang iba? Ngumiti siya ng bahagya. "Oh, yung lumang cabinet. Hindi mo magagalaw yan. Yung gumawa niyang cabinet na yan, dinikit yan sa dingding. Ayoko nga niyan eh." Nagkatinginan kami, kabado. Lumingon ako pabalik sa pinto, pero yung cabinet nandun ulit. Parang hindi namin ginalaw. Napatanong kami, sabi ko, "Ma'am, ano pong nangyayari?" Nakatingin lang siya sa amin. Sabay tanong, "Ready na ba kayo sa lunch?" Biglang bumigat yung hangin. Mabaho. Parang may nabubulok. Bulong ni Marcos, "Kailangan na nating umalis dito." Sabi ko naman, "Ma'am, kunin lang po namin yung gamit sa truck." Tumakbo kami sa hallway papunta sa front door. Pero may mali. Mas mahaba yung hallway. Yung mga dingding parang gumagalaw. Yung sahig parang gumuguho. Pagdating namin sa dulo, wala na yung pinto. Tuloy-tuloy lang yung hallway. Mahinang sinabi ni Jeremy, "Mga pre, mirrored yung bahay. Nasa kabila yung pinasukan natin." Kaya tumakbo kami pabalik. Paikot-ikot sa mga kurbada ng bahay. Lalong lumalamig yung hangin. Hanggang sa bumungad ulit yung mirrored na office. May cabinet sa kabilang side. Hindi na kami nagdalawang isip, hinila namin hanggang sa bumagsak. Nabihak yung sahig parang bulok na kahoy. At ayun ulit, yung pinto. Binuksan namin at bumalik kami sa parehong bahay. Pero ngayon, puro alikabok. Basag ang bintana, kupas ang wallpaper, malamig, amoy na agnas na. Lahat ng gamit, merong alikabok, parang dekada nang walang nakatira. Sumigaw ako ng, "Hello, may tao ba?" Walang sumagot. Si Marcos maputla. "Tara, bumalik na tayo sa truck, umalis na tayo dito." Binuksan ko yung front door. Pero napansin ko na yung yard, makapal na yung mga dahon, mas makapal yung mga puno, parang tumagal ng taon. Nandoon pa rin yung truck namin pero parang out of place, masyadong bago. Yung bahay parang galing na sa ibang siglo. Tahimik lang kami, sumakay, umalis. Pagdating namin sa main road, bumalik yung signal ng phone namin. Tumawag kami sa manager. Hindi siya naniwala hanggang kinaumagahan, sabay nag-resign sina Marcos at Jeremy. Pinapahinga ako ng manager ng 1 linggo. Pero sa trabahong to, kung saan pumapasok ka sa iba't ibang bahay araw-araw, sanay ka na sa mga weird na nangyayari.
ito lang talaga yung isa na hanggang ngayon hindi ko pa rin may paliwanag. Ayun lang. Yun yung kwento na nabasa ko sa Reddit. Ang galing, no? Parang napasok siya sa further. Oo, parang gano'n. Or ano. Other side, Diba, parang further, di ba, sa Insidious? Anong Oo. tawag sa Stranger Things? parang the up. Yung kabaliktaran, di ba? Oo. Upside down yan. Upside down, no? Pero dyan, hindi sa ilalim. Cycle No? may Pero dyan, hindi sa ilalim, no? Sa ano lang. doon sa kabilang room lang. Oo. Sabi ni D-Cypher na Infinite Tsukuyomi. Ano yun? Sa ano ata yan? Sa Anime? ano? Oo. Hindi ko lang alam kung saan. Kung sa Naruto ba o sa Jujutsu. One Piece lang kasi pinapanood ko. The side by side. Yun lang. Isa lang. Anyways, ano nga ba yung sabihin ko? Nagpapabati pala si Jordan with H. Sabi niya, out pala mga titos from Saudi Arabia. Kahit naka-duty ako, walang makakapigil manood at sumubaybay. Isa siya sa mga nanonood live ngayon itong recording na to. Nasa Saudi siya? Mura pa bango dyan? Baka pwede pasabay. Ako rin pasabay ako camel. Camel na Yossi. Itong si Camel? Jordan ata. Itong si Jordan Tuhod ng ata. camel? Ito. Ano na? Tuhod ng camel? Hindi, yung ano niya, yung ano yun? Yung dito. Ano ba Tagalog sa daliri sa paa? Ay, hindi pala tuhod, no? Ano yun? Camel knee. Camel knee. Camel knee yun pag gano'n eh. Camel knee. Itong si Jordan ata yung kaibigan ni Danica. Yung parang, hindi naman niya kaibigan. Parang yung, kung naalala niyo yung scary experience ni Danica sa isang tapsihan sa may Bulacan, doon din alam ata niya. nagtrabaho si Jordan before. And meron nga din siyang nakakatakot na experience doon. So meron talaga doon sa may tapsihan na yon. Saan kaya yun? Sa may Bulacan. Sa may ano daw? Pala, Saan nga? Paps, no? Meron pala kaming gagawin ni Tito James bukas na. Tapos try namin gumawa ng content doon. Tapos ipopost din namin yun as special episode dito sa The Red Bar Podcast. Kasi may ano kami, kasi may hindi siya technically ghost hunt eh. Pero yung place kasi napupuntahan is maraming scary stories. Ano nga ba talaga yung event na yun, Paps? Parang Actually, hindi ko alam. hindi. Ang Ano nga ba pangalan, parang escape room. Parang escape room, pero hindi sa room. Doon sa may Intramuros. Escape Intramuros. Ang pangalan nun, nung pupuntahan natin is Mr. Manila Possessed Priest Walkthrough. Based sa description, ano daw sabi? Tingnan natin. Based doon, hindi ko alam kung meron din tayong mga puzzles na kailangan i-solve. Or horror talaga siya. Pero ito... parang horror trail. Ganun. Parang ganun siguro. Bukas na yun, bukas na. Oo. Nasa na ba? Hindi ko makita. Events. Tingnan ko yung Ano events. pinufocus na itong camera ko? Nako. May nasasagap eh. Nakikita nyo ba? Napansin nyo ba yung camera ko? Balikan nyo. May iba siyang tinitignan. Nanlalabo ako eh, tapos biglang nilinaw ulit. Dito Ang naman yung mga Possessed Priest, sa Fort Santiago siya. Parang ito, may background story. Sabi nila, they say the priest is gone, but some claim his presence never left. People still hear footsteps inside Fort Santiago at night and the voice murmuring prayers that don't sound quite human. The pendant he once guarded has resurfaced, and with it, the horrors he tried to contain. bukas yan sa atin. Ayan yung sa atin bukas o iba pa. Ito yung sa atin bukas. So The hindi tayo Possessed Intramuros. Fort Santiago. Tama Okay. ba? Teatro, hindi, doon yung meeting place Teatro Fort Santiago. Pero mapupunta tayo ng Intramuros o hindi? Ang alam ko po, kasi
ang Walking Mystery Fort Santiago Intramuros. Starting point lang yun, ang Fort Santiago. So parang iikot tayo dito eh. Okay. Yan. Susubukan namin na since nandun naman na kami sa lugar na yun, susubukan namin mag-outdoor shoot ng same format. Nagbabasa kami ng mga horror story. Pero outdoor. Outdoor shoot. Tapos bukod pa doon, tatry namin i-vlog. Or gawa ng content yung namin doon, yung experience. So abangan nyo yan. Ayun. Meron ka pa bang kwento? Wala na. Wala na, ayan. Sakto. Actually, naabot na rin natin yung mark eh. Oo nga, yung mark of the... Pero yun. So, mark of the end. So, tapos na nga itong episode. I-end na namin itong episode na to. Pero, make sure na makinig kayo sa episode namin bukas kasi sobrang exciting nun. And, I'm sure kilala nyo yun. Kung nakapanood kayo. Ano yung clue mo kanina kung napanood kayo ng Gabi ng Lagim ba yun? Ng KMJS Multo or Kababalaghan 7. Alin man, isa lang doon yung Kung nakapanood kayo doon, nakita nyo to. Yun yung i-guess namin bukas. Ang guess namin bukas ay si Jessica Soho. Charot. Hindi. Surprise! Ana de la Cruz. Hindi, basta abangan nyo yan. Abangan nyo. Tapos, kung hindi pa kayo nakafollow sa The Red Door Podcast PH sa Facebook at Instagram, follow nyo na. And kung gusto nyo mag-send ng kwentongrdp@gmail.com sa email na yon or sumali kayo sa The Red Door Podcast PH community at i-post nyo lang doon yung mga stories nyo. Babasahin namin yan. Correct. And i-follow nyo din kami sa kanya-kanya namin mga socials. Tito Ian sa lahat, Tito James sa lahat. Ayun. Tito Ian Lee sa lahat. Ayan. Tito Ian Lee sa lahat. Ayun. Wag Tito Ian kasi wag Ian Lee Wag kayo malilito Lalagyan nyo lagi ng Tito Ian Lee. Wag kasi, Ian Lee. Iba 'yon. Iba 'yon. Kung alam nyo na, wag nyo nang sabihin. Ayun, so dito na magtatapos tong episode natin for today. Make sure na manood kayo bukas dahil yun. Hindi ko na ulitin pero inuulit ko na naman. So yun again, ako si Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu at ito ang The Red Door Podcast PH. Bye! Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.